Welcome back to Auntie Vlog. Dahil mabagyo na naman, araw-araw umuulan, di ba? Ulan ng ulan, meaning hindi ka pa naliligo. Ay, sorry. Joke lang. Ikaw naman. Pero hindi nga. Sure ako hindi ka pa naliligo. Joke lang. Parehas naman tayo. Kagaya nga ng sabi kong maulan ngayon, ayan at pinapaluto ko ni mama ng isda na may sabaw. Di ko alam kung anong tawag sa recipe na yun. Basta kumuha muna ako ng malunggay dito sa labas kasi gusto nila may malunggay yung sabaw. Lalo na si Papa, gulay is life yun eh. Ayaw ng mantika. So, ito nga yung niluto ko. Di ko alam kung anong klaseng isda yan. Tapos nilagyan ko siya ng kamyas. Tapos may talong. Tapos yung malunggay na kinuha ko kanina. Kasi mang isda na lang yung tawag natin sa kanya kasi hindi ko alam kung anong luto ba to. Ang sarap nga ng pagkaluto ko kasi nag-init yung buong katawan ko. Tsa, may pagganon. Dahil kaunti nga lang yung isda na may sabaw, pinagluto pa ako ni mama nitong adobong paa ng manok. Favorite din kasi ni Aki to, basta adobo. Marami talaga siyang nakakain, pati pala yung mga maaasim na sabaw, gustong gusto niya. Katulad ng mga sinigang, mapaisdaman niya o karne, talaga namang ang dami niyang nakakain. After ko nga magluto, syempre mama mood na naman ako. Maaga kasing gumigising si Ashiko, kaya mga 9 or 10. Naantok na siya, kaya ayan, pinapatulog ko na, kitang-kita nyo naman. Pag natutulog pala si Ashiko, ayaw niya nang binubuhat siya. Gusto niya yung nakahiga lang talaga siya sa kama hanggang sa makatulog siya. Pero syempre ngayon, nakakamiss din namang buhatin sila, 'di ba? Kasi lumalaki na nga. Pero grabe deep inside, parang mapuputol na talaga yung braso ko sa sobrang bigat. Nakakangawit talaga. Ginusto ko to. Bawal ako magreklamo. Habang tulog nga ang bata, ibig sabihin, ito na talaga yung chance ko para maglinis. Yung makakapaglinis ako ng maayos. Tignan nyo naman kung gaano kasarap sa mata, 'di ba? Pagka talagang malinis tapos maayos. Ay, gising na naman pala to. Sabi ko sa inyo, 5 minutes lang yun, magulo na naman. Nilabas ko na nga muna tong batang to para naman kahit papano tumagal-tagal naman yung linis ng kwarto ko. Sure na sure ako, pagpasok na naman ito, nako, para na namang hindi naligpit yung kwarto ko. Fast forward nga kinabukasan, ayan at nagliligpit na naman nga ako. Nilipat ko na nga tong kama dito sa may kabilang side kasi naman may tumutulo dun sa pader ko. Kawawa tuloy yung kama, basa na yung kabilang side. Kaya sabi ni mama, pagpalitin ko na lang daw yung pwesto, ilipat ko siya dito sa may kabilang wall. Kasi nga naman dito walang tumutulo. Very good ka dyan, Mother G. No ba yan? Mukha naman pala akong kawawa nung nagtutulak ako ng kaha de oro. Ano? Ay, joke lang. Huy, hindi tayo makikipag-away. Ayan nga at nagsusolve na ako ng puzzle dito. Nagsusolve? Paano naman ako matatapos? Meron na naman akong manggugulo dito. Kaya naman meron kang toddler na ganito. Nako po. Talaga naman. Yung dapat 1 oras lang tapos ka na. Nako, buong araw mo pa ginagawa. Nag-vacuum na nga muna ako bago ko ilagay yung mga puzzle para naman mawala yung mga alikabok. Ayan nga at nawala si Ashiko. Walang makulit, diba? Kasi nasa pinakagilid siya. Takot kasi siya sa vacuum. Nang dahil nga sa vacuum, natapos ko na rin agad tong ginagawa ko. Itinabi ko sa kanya yung vacuum para hindi siya makulit. Napag-desisyonan ko na rin na dito ko ilalagay yung puzzle sa buong side ng kama. Ayan nga at saktong-sakto siya kaya medyo satisfied naman ako sa gawa ko. Kagaya nga ng sabi ko, bawal tayo magreklamo. Tignan nyo naman at magulo na naman to. Anong bago, diba? Never ka magiging aesthetic pagka may bata ka. Hay nako.